kabalitan, kabalitaktakan, makakahuntahan natin ang mismong PDRRM officer ng lalawigan po ng Cagayan, si Ginoong Rueli Rapsing. Mr. Rapsing, good morning po. Johnny Bañez, Judith Larino Estrada, Estrada Larino po. Live na po tayo sa DWIZ, Aliw Channel 23, sir. Magandang umaga po sa inyo at sa inyong mga taga-subaybay po. Right. Good morning po. Salamat po sa pagkakataon. Apo. Mr. Rapsing, kamusta na po ang lagay ng lalawigan kaugnay nitong panalasa ng bagyong Krising? Naka-red alert status pa rin po ba kayo? Yes po. Kahapon ng alas 5 ng hapon, itinaas po ng red alert ang lalawigan po ng Cagayan at simula kagabi ay nakakaranas na kami ng mga light rains po. So, kamusta na po yung mga bahaing lugar dyan, Ginoong Rapsing? So far, wala pa namang swelling dito sa Cagayan River sa amin. Bagamat tuloy-tuloy yung naging pag-uulan doon sa Vizcaya, Quirino at Isabela, maaring dumating dito sa amin yung ibinagsak na ulan sa kanila mamayang gabi o hanggang bukas ng umaga. Pero so far, wala pang swelling, wala pang pagbabaha ang Cagayan River. Ang areas of concern po namin ngayon sa itong bagyong Krising ay ang eastern municipalities natin facing the Pacific at saka yung mga northern coastal municipalities po natin. So, bali ang nangyayari, tama po ba na pag halimbawang naglandfall ang bagyo sa mainland Cagayan, dito na posibleng lalo pang lumakas ang ikangay pagbaha dyan sa area niyo. Tama po ba, Sir Rapsing? Itong truck ni Bagyong Krising, sir, halos parehas ito sa truck ni Bagyong Marce last year. But unlike yung last year na kay Marce, saturated na yung kalupaan po natin dahil ilang bagyo na ang sinundan ni Marce. Ito kasi kay Krising, siya pa lang ang kauna-unahang bagyong dadaan dito. So, yung saturation level po ng kalupaan natin, kakayanin pa niya kahit na mag-heavy rains tayo mamayang gabi as projected by DOST Pag-asa, kakayanin ang absorption ng lupa natin. So far, sa Nia Mares naman natin, sa Magat Dam, wala naman silang advisory na magbubukas dahil 180 meters pa lamang ang dam natin. At kakayanin kahit na magkaroon ng heavy rains man o prolonged rain. Ang spillover kasi nasa 190 meters ang kailangan bago sila magbukas ng dam. So kung may swelling man ang Cagayan River, most likely hindi siya aabot doon sa mga critical level po natin. So nangangahulugan po ba na wala pang inililikas o posibleng ilikas magkaroon man ng malakas na pag-ulan sa mga susunod na mga oras, sir? Sa threat ng swelling ng Cagayan River, sir, hindi tayo nag-advise niyan. Ang advice natin for nung itinaas ng red alert status yung ating province, ang nasa Charlie protocol natin, ang areas of concern natin, yung mga coastal municipalities po. Dahil may banta po tayo ng storm surge na 1 to 3 meters po sa mga coastal municipalities. So yun po yung inabisuhan natin lahat ng mga alkalde to conduct a forced evacuation under Charlie Protocol. But that would still remain on the decision of the local chief executive kung gagawin niya o hindi. Alright. Yun naman pong mga kinakailangang mga ayuda or mga kinakailangang mga pagkain, food packs. Nakapwesto na po lahat ito, Ginoong Rapsing, kung sakasakali man. Yes po. Kahapon po sa pre-disaster risk assessment po ng PDRIM Council, ang lahat po ng mga agencies natin, lahat po ng mga MDRMOs natin at maging yung barangay DRM committees po natin ay nakahanda naman, nakapag-preposition na sila ng mga food and non-food items po nila at maging yung mga assets nila, land and floating assets ay naka-prepositions na rin, pati yung mga personals po natin. Po.
maituturing ba, Ginoong Rapsing, sorry pero kasi talagang hindi nawawala ang Cagayan at mga kalapit ninyong lalawigan. Every time na may tumatamang bagyo or masamang panahon sa bansa natin, may tuturing bang talagang sanay na kayo, quote-unquote, sa mga ganitong klase ng pagkakataon, sir? I would say, sir, yes po. Yung mga kababayan naman po natin na hindi rin matitigas ang ulo. Maybe there are some individuals, pero majority of them sumasama kaagad. Yun, sumusunod, kumbaga. Buti na. Yes po. Sana kagaya ng mga taga-Cagayan yung ibang mga taga-Metro Manila. Kung ano yung nararapat na advice kailangan gawin, pwersahin pa, yun. diba? Oo. Alright. Good. At least kayo naman ho ay handang-handa rin pala, Sir Welly, no? May iba pa ba kayong posibleng kahilingan sa national government, just in case, no? Lahat mo naman po ng mga response clusters natin, nagpit po yung collaboration natin na in-establish sa mga national government agencies natin. At panawagan po natin sa kanila sa panahon po ng may mga hydromet event katulad nitong Bagyong Krising, bukas po yung kanilang mga tanggapan at may mga tao po yung kanilang mga tanggapan. Po, yun din nga po ipapahabol ko, Ginoong Rapsing. Kung kumpleto kayo sa mga pangangailangan, kamusta naman ang personnel? Kayang-kaya po ba? Ito pa lang po yung ating red alert status for the year, sir. So, medyo malakas pa, madami pa ang energy ng ating Kaya mga pa. kawan. Kayang-kaya. Alright. Dahil sa inyo pong pagkakataon, Ginoong Rapsing, baka may karagdagan pa po kayong panawagan or paalala sa ating mga kababayan dyan sa Cagayan. Go ahead, sir. Yes po, sa ating mga kababayan, ito na naman po, simula na naman po tayo ng ating sama ng mga panahon. Kung ang ating mga barangay officials ay pupuntahan po kayo at dadalhin kayo sa mga ligtas na lugar, ay sumama lang po kayo. Patuloy kayong umaantabay ng mga anunsyo katulad po nito sa mga anunsyo galing sa DOST Pag-asa, Office of Civil Defense, maging sa mga MDRMOs po. Alright. With that, sir, maraming salamat sa pagkakataon. Ingat po kayo at mananatili pong bukas ang programang ito for update po sa inyong lugar dyan sa Cagayan. Good morning, sir. Ingat po. God bless. Naputol. Naputol ang linya. Yan po mga kabalitan, kabalitaktakan, si PDRRMO ng Cagayan, si Ginoong Ruely Rapsing.